Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning Mr. Mendoza. Sa ating unang katanungan pong March 26 noong nakaraang taon, nang opisyal pong maideklara ng Pag-asa ang termination ng Northeast Monsoon ay pagtatapos nga ng pag-iral ng hanging amihan dito po yan sa ating bansa. So ngayong araw na ito sa parehong petsa, March 26, kamusta na po ba ang lagay nitong hanging amihan at kailan po ba natin inaasahan yung tuluyang paghina po nito? Una sa lahat, magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ngayong araw na to, dahil nung nakaraan nakapag-terminate tayo ng Northeast Monsoon, pero sa araw na to patuloy pa rin na magiging epekto ng ating hanging amihan dito sa Luzon, kaya't inaasahan pa rin natin na magiging malakas ito hanggang Friday o hanggang 28. At 28 onwards, inaasahan natin na hihina naman itong ating hanging amihan. Okay, so patuloy na lamang po natin babantayan at linawin lamang po natin ngayong March 26 compared po noong nakaraang taon ay ngayon po ay malakas pa rin ang pag-iral nitong hanging amihan dito sa ating bansa at patuloy po natin babantayan ang paghina po nito sa mga susunod pang mga araw. At Mr. Mendoza, ito naman po isang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat po may kalayuan pa ang nasabi nga sama ng panahon, ano na po bang update natin dito para po maging handa rin ang ating mga manonood? Tama ka, Amor, sa kasalukuyan meron tayong isang posibleng low pressure area na maaaring ma-develop dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit sa susunod na araw hanggang sa matapos ang buwan, hindi pa natin inaasahan na makaka-apekto ito sa ating bansa. Okay, so ayun po mga kababayan, nalino naman po sa atin na Mr. Mendoza na ito po nga binabantayan po natin na low pressure area o sama ng panahon na nasa labas ng ating POR ay masyado po pong malayo at inaasahan po natin na hanggang sa katapusan po ng Marso ay hindi pa po ito magkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At Mr. Mendoza, ito naman po ayon po sa mga ulat, marami mga sakahan na po ang nakakaranas ng matinding init po ng panahon kaya po nagkakaroon ng pagtuyo ng lupa. Lalong-lalo na po dito sa Mindanao area kung saan daan-daang ektarya na ng mga taniman ang naapektuhan. Ayon po sa Pag-asa, ito ay isa sa mga epekto ng dry spell. So ano po ba ito nga dry spell na ito at ano po yung pinagkaiba niyan sa El Nino? Okay, ang tinatawag nating dry spell, ito yung pagkakaroon ng, hindi pagkakaroon ng mga pag-ulan sa loob ng isang linggo o higit pa. At ito nga yung kahit na dahil tayo nasa tropical country, may El Nino o wala, nagkakaroon tayo ng mga dry spell dahil nga matataas ang temperatura natin na nagiging dahilan nga ng kakulangan ng tubig natin, ng supply ng tubig. At ang El Nino naman ay ito yung pagkakaroon ng mataas na temperatura ng ating karagatan na nagiging sanhi ng kakulangan natin ng bagyo sa bilang ng bagyo na nakakaapekto dito sa Pilipinas. Kaya't kuminsan nagkakaroon din tayo ng epekto ng El Nino, nagiging dry spell din. Okay, so ayan po, naliwanagan po tayo mula po dito sa explanation po ni Mr. Mendoza. Ang dry spell ay yung po nga hindi pagkakaroon ng mga pag-ulan sa loob po ito ng isang linggo o kaya naman ay higit pa. At yan nga po yung nararanasan po natin sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya nararanasan po natin yung pagkatuyo ng ating mga taniman. At Mr. Mendoza, ito naman po dahil na pag-uusapan na rin po natin yung init ng ating panahon. Gaano po ba kataas ang temperaturang naitala po ng Pag-asa sa ating bansa kahapon, araw po na Miyerkules? Kahapon nakapagtala tayo ng 34 degrees centigrade dito sa Lawag, then sa Bigan 33.5, sa Subic 32.7, sa Cebu 32.6 at sa Naiya 32.5. Naku, napakainit po pala ng naranasan dito sa Lawag City na umabot ng 34 degrees Celsius. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, ano po ba ang inaasahan po natin lagay ng panahon para sa araw nito? Since kanina po nabanggit nyo na patuloy pa rin sa pag-iral ito nga Northeast Monsoon, ano po ba ang dapat asahan sa araw na ito? Okay, dahil patuloy pa rin ang pag-iral at nakaka-apekto pa rin dito sa Luzon, itong ating hanging amihan, inaasahan natin na dito sa rehiyon ng Cordillera, gaya na rin dito sa Cagayan Valley, kasama na itong probinsya ng Aurora at Quezon, patuloy na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Dito sa atin sa Kamaynilaan, sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin na magkakaroon tayo ng mga isolated na mahihinang mga pag-ulan.
At sa Visayas at Mindanao, patuloy tayong magkakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. So ngayong araw po ng Huwebes, patuloy po sa pagiging dominante itong northeast monsoon o yung hanging amihan, makakaapekto pa rin po yan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya make sure na mag-monitor pa rin po kayong mabuti sa mga pagbabago sa mga susunod na oras. Ay maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga viewers. Nakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. At yan po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito po yan sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy Thursday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.